Narito sa Pilipinas, ang bawat araw ay isang laban para sa marami. Sa bawat kanto, sa bawat lansangan, may mga boses na humihiling ng tulong, mga pamilyang nagdurusa sa kahirapan at kawalan ng sapat na pagkakakitaan. Tunay na ang kakapiranggot na kita ay hindi sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mistulang bawat yugto ng buhay ay isang pagsubok, isang laban na kailangang daanan ng may tapang at determinasyon. Sa maingay at abalang riles ng Santa Mesa, Maynila, may isang hanay ng mga manggagawang nagtutulak ng mga sasakyang kung tawagin ay mga trolley. Ano man ang araw o oras, walang pinalalagpas para lamang maipakain sa pamilya sa ngayon at sa darating na bukas. Waring kanilang bawat pagtulak ay may kwento. Kwento ng determinasyon at pag-asa. Sa salaysay ng kasaysayan, ang trolley ay isang uri ng sasakyan na karaniwang ginagamit sa paglilipat ng mga kargamento at produkto sa mga pampublikong lugar. Ngunit sa panahon natin ngayon, ito ay ginagamit na bilang isang pampublikong sasakyan para magatid ng mga pasahero sa magkabilang ruta. Ito ay ginagamitan ng 8 maliliit na metal na mga gulong at yari lamang sa kahoy at kawayan. Sa tulong ng riles gumagana ang sasakyang ito, walang makinang kailangan, tipid sa gasolina, init ng panahon at bigat ng pasahero ang tunay na kalaban. Ang trolley ay nagiging daan upang makapagatid ng mga ordinaryong pasahero, mga estudyante at mga empleyado na ang ruta ay mula sa Santa Mesa, Maynila hanggang sa kabilang dako ng Pandacan, Maynila. Sa mainit na kalsada ng Santa Mesa, Maynila, may isang lalaking naglalakbay araw-araw. Bitbit ang kanyang trolley na puno ng mga pangarap at mga alaala ng kanyang buhay. Sa likod ng mga simpleng anyo nito, may malalim na inspirasyon, kwento at sakripisyo. Siya si Tatay Sangkay, isang mapagmahal na ama at makulay na tauhan sa likod ng mga trolley na naglalakbay sa kabaan ng riles. Sa kanyang 64 na taong gulang, hindi nawawala ang sigla at determinasyon ni Tatay Sangkay sa paghahanap buhay. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga kwento ng tagumpay at mga pagsubok sa kanyang buhay. Opo, dito na yung team namin ngayon. Lap ka! Nakakain na kayo tayo. Maliit. Saan kayo nakauwi tayo? Ayun po. Ano sa solo? Pwede punta natin. Ngayon, pupunta tayo sa sinasabi ni tatay na tinutulugan niya o inuwian niya kapag magpapahinga siya after niya mag-trolley o magtrabaho. Tara, tingnan natin. 64. Kailan kayo nagsimula tayo mag-trolley? Natilyo pa ako. Binatilyo. Mga ilang trolley po? 14 po. Tara tayo, punta natin. Punta natin kung saan nauwi si tatay, yung pinagpapahinga niya daw kapag tapos niya mag-trolley. Dito to sa Santa Mesa. Ito. Parang ano lang na tayo. Simple lang talaga. Sinong kasama niyo dito? Ay, ito lang po mag-isa. Paraan yung nagsilbi. Nung nag-sembreak po. Ang anak niyo po. Bago po doon, yung sinikita, padala na lang. Kung mapapansin niyo, no, ito yung inuuwian ni tatay. Payak lang na pamumuhay, no? Simple lang dito sa Santa Mesa. Kasi ayon kay tatay, yung naiipon niya o kinikita niya kapag nagtutrolley siya sa araw-araw ay instead na ipangpaupa niya pa o para sa kanya, mas pinapriority niya yung anak niya na nasa Bulacan at nag-aaral ng senior high school. Tignan natin si tatay, yung loob ni tatay. Ito. Pwede kayo pumasok. Kayo tayo ay senior na pero Sige. nag-ahanap buhay pa rin. Oo, kailangan talaga. May yung anak ko, sabi-sabi na tsaga-tsaga ka lang kasi yung kinuha niyang kurso, yung IT, ano ba? IT? IT po. IT, oo.
Babae po ba o lalaki? Lalaki. Lalaki po. Ibig sabihin, ulo naman siya sa high school nila. Honor naman po. Wala siyang bayad. Tapos yung papel niya, na pag-anuhan daw ni Mayor. Para yung sagot na siya sa Bukawi High School. Ito'y mababa yata to. Paano kayo nagbibihis o nakilos dito? Hindi, nakasurta na, pants. Kung may tuwalya ka, tatapin mo lang doon. Ganun. Sa labas na lang po pag nagpapantalo. Paano yun tay kapag maulan, ganyan? Hindi naman tumutulog. Ano po ba itong nasa bubong? Luna, yung Luna. Luna? Oo. Ilang taon ka na dito tay, dito sa Kubo-Kubo? Meron ako mga 5 rito. 5 years na po. Dito sa na ito. Hindi Kasi naman. mula nung maalis kasi kami, nung narilocate kami rito, 2007, binita naman yun dyan nila. Tapos nagawa ng mga building. Nagpalik ka sa amin dito. Lali kasi mga nilagay kami sa kung saan. May Trisi, may Bulacan. Sa 13 may Cavite Laguna. po ba? Oo. Tapos sa Bulacan po kayo. Location. Wala nga binigay sa amin pera. Binigyan lang siguro kami, 900. Tapos, 2 kilong bigas. Tapos yung mga dilata, ilan lang. Laki mi. Wala, 1 linggo lang. Wala na, ubos na. Lumos na ako dito. Kasi nandun yung pamilya ko, yung pagkain namin. Pinipatan ko pang bahay doon, di pa nga tapos wala pang pintuan Sa Bulacan. Oo, lang talaga inano lang na mapaalis kami dito. Para... Sino kasama doon tayo nung anak niyong lalaki? Siya lang o... Andun yung mama niya. Kasi yung mama niya naman, sa ospital. May sakit po ba? Oo, may sakit. TB nga sabi ko sa kanya. TB po. Sabi ko baka magbantay ka ron, bawal yung bata ron. Tsaka hindi po yung mama bantahan mo, may TB yung mama mo. Sabi ko sa kanya, mag-iingat ka, yung plato mo kinakainan mo, huwag kayo sasabay doon. Talagang may TB na yun. Yun nga lang, sabi niya, magpunta siya sa mga magulang niya kasi nandun sa Cavite, sa ibang kapatid, nandun ron Ayun, doon siya muna nagpahinga. Ibig siya kakabili siya ng gamot, ibig tulungan siya ng mga kapatid, bibili siya ng gamot. Ayun, pahinga siya roon. Ayun, gumaling yun. Ayun, bumalik dito. Bumalik po ulit. Ayun, laklak na laklak. Ay, Gabi-gabi, laklak na laklak. Ayun, nangyari. Bumalik po ulit. Oo, nung isang araw lang. Dami raw na na dugo. Kung mapapansin nyo, dito si Tatay. Si Tatay Sangkay na po. Ang totoong pangalan ni Tatay Sangkay ay Rodolfo. Si Tatay Rodolfo. Siya po ay 64 years old na, o 64 na taong gulang na. At ayon kay Tatay, 5 taon na siya na nakatira dito sa kanyang mini kubo. No, kung mapapansin nyo ay mababa lang. Ito, nakaupo na kami dito. Ayun siya. Pagkaupo mo dito ay kisame na agad, no? Kaya kapag nagbibihis si Tatay, ang sabi niya sa atin, nagbibihis siya minsan sa labas na mismo. Diyan siya nagpapants, nagdadamit, kasi hindi siya magkakasya rito kung sakali. Pag naglalaba kayo tayo, paano naman? Ayun, yun dyan yung nalabang ko. Natutuyo lang ito kanina. Bagong labay ito eh. Yung damit ito, yung damit ng anak ko. Nandiyan na rin. Kapadalag ito. Sa binata niya po. Si Tatay ay meron siyang anak na binata, no? Yun ay IT student. IT student, pero hindi siya dito nag-aaral sa Maynila, na nasa Bulacan. Minsan, sabi ni Tatay, napapapunta dito para makasama si Tatay, mamasyal dito sa Santa Mesa. At nung nakaraang nga daw sem break, nakasama niya yung anak niya dito, pero saglit lang, bumisita lang din. At yun, sabi ni Tatay, meron daw siyang nakahandang mga damit na ipapadala niya sa anak niya. Ano pangalan ng anak niya? Denver po. Denver. Ano pong apelido niya tayo? Maurilio. Yun si Denver Maurilio, no? Siya ay isang senior high na estudyante at grade 11 na ngayon. Hindi naman sila napapalis pa kayo dito tayo? Sa ngayon? Malapit ba? Pag inayos ito, kasi gagamitin ito. Ito ilalagay dyan na release. Ito po. Oo, yan. Ito. Ano ba ito tayo? Yung parang fiberglass. Kahoy na matibay na kahoy. Panglupa po. Oo, panglupa. Ito, paano yun tayo? Pag nagsimula na yung operasyon? Oo, pag magsimula yung operasyon, balik ulit ako sa trolley. Dati naman kasi ako sa trolley. Natutulog sa trolley na po. May payong. Ito, kung mapapansin nyo, ang hiniga ni Tatay ay simpleng papag lang. Gawa sa kawayan, tapos merong pinatong si Tatay na sapin na karton.
no, para maging mas komportable siya pag natutulog siya. Yan, simple lang, payak lang, parang kasyang-kasya lang si tatay, isa na. Pero kung dalawa kayo dito, parang masyado siyang mahihirapan kayo kumilos pag dalawa na tay. Nandito anak, dito sa baito. Pag dito daw po sa yung si Denver, yung anak ni tatay, dito si Denver. Tapos si tatay dito nahihiga sa kabilang side. Oo, sa kabilang karton dito na niready ni tatay. Kung mapapansin nyo, ito yung simpleng kubo ni tatay, nagsisilbi niyang pahingahan kapag tapos niya magtrabaho. At yan sabi ni tatay, ayan may nilalagay siyang mga plywood, karton, para hindi hanginin. Kapag malakas yung hangin, hindi magliparan yung mga plywood niya dito, yung mga luna, kung tawagin ni tatay dito. Ito. Ito ba yun, tay? Ito yung mga luna na binabanggit ni tatay. Para hindi siya hangin. Ngayon, nandun yung trolley ni tatay, no? Yung ginagawa niya sa sasakyan niya kapag nagtatrabaho siya. Punta natin tayo, yung trolley niya. Tara, sama kayo. Ngayon, samahan niyo ko, kasama ko rin natin si Tatay Sangkay, kasama ng aming team sa grupo na to para subukan natin yung karanasan ng mga pasahero na sakay ni Tatay sa kanyang trolley. Sa edad ni Tatay na 64 years old, kaya ni Tatay magbuhat. Ilang kilo na ba? 50 kilos. Ganun kabigat ang bubuhatin ni Tatay. Ganyan niya bubuhatin yan para makasakay na yung mga pasahero niya papunta sa pangalawang ruta. Doon sa may pandakan na binabanggit niya. Kung titignan mo parang madali lang siya, pero mahirap siya at mabigat. Ngayon subukan natin yung experience ng mga estudyante, ng mga employee, na ito yung sinasakyan nila mula Pandakan hanggang Teresa. Meron tayo ditong tapakan at saka simpleng upuan, kaya to ng 5 hanggang 8 mga pasahero ang kaya nito na pwedeng mahatid hanggang Pandakan. Kung mapapansin nyo, ito mismo yung tinatapakan ni Tatay Sangkay, Ito yung ginagamit niya kapag may pwestuhan niya, kapag nagtutulak na siya ng trolley. Ano tayo? Ready na tayo, tay? O, tara, biyahe tayo. Sama kayo sa biyahe natin. 5 hanggang minuto, makakarating na tayo sa Pandakan. At kung mapapansin nyo, ganito yung posisyon ni tatay kapag nagtutulak siya ng trolley. 2 palang na ginagamit niya na nakapatong siya sa may rilas ng tren ng PNR. Pero kailangan pa rin natin maging attentive, baka mayroon tayong makasalubong. At mag-ingat. Baba tayo ng Pandakan. Mula sa Teresa, Santa Mesa hanggang Pandakan, Manila ay sa palagay ko nasa 5 minuto hanggang 8 minuto yung biyahe niya. Mabilis lang naman. Kasama pa rin natin si Tatay Sangkay sa likod. Nag-try tayo kanina kung paano magtulak with the other team na kasama natin sa group. Hi kayo guys! May flag is now video. Sa ngayon nakakita na kami ng Pandakan ng mga minibus. Dito na lang ngayon sa may Pandakan, Maynila. Mabilis lang siya, 5 hanggang 8 minuto makakarating ka na dito. With my team, kasama pa rin si Tatay Sangkay. Tay, kamusta? Kaya pa rin? Dahil kaya pa rin si Tatay, kahit nakakatakot doon sa may tulay. Pero at the same time, mahangin naman siya, kaya natatanggal yung takot ng bawat isa sa amin. At nakaka-enjoy siya dahil hindi naman siya ganun kadelikado pala. Dahil kabisado naman ni Tatay kung may schedule ng PNR. Magkano nga ito tayo? Papunta dito. Nasa pagbalik. At ito, ganito, simple lang. Upo ka lang ng ganyan. Kapit ka lang dito. Kailangan hindi ka magalaw. Dahil kapag magalaw ka, pwede kang mahulog anytime. At delikado nga dahil may tulog sa bandang gukot. Kailangan mo magdoble ingat. Hindi lang si Tatay Sangkay. Kailangan sa tulong mo din. Lahat ng pasahero nag-iingat. Sa karanasan kong makasakay kasama si Tatay Sangkay, gamit ang kanyang trolley, akala ko madali lang ang pumadyak at magtulak
ng 5 hanggang 10 minuto, pero mali ang aking inakala. Para akong mauubusan ng hininga sa hingal, ngalay ang aking mga katawan, kabado sa posibleng nakasunod na tren ng PNR o hindi kaya aming makasalubong sa riles na aming daraanan. Dito ako at ang aming team mas naging bilib sa lakas ng katawan ni Tatay Sangkay sa kabila ng kanyang dekadang edad. Aakalain mong sa 64 na taong gulang, pumapadyak pa si Tatay para sa pangarap, tumutulak para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Ito yung trolley na ginagamit ni tatay. Meron ba kayo tayo operator dito o sa inyo talaga yung trolley na yun? Sa akin talaga yung gawa ko. Nung nagtutuloy ako, nung bata pa lang ako. Bata pa po kayo sa inyo ng mismo. Nagpagawa na ako ng trolley. Gaano na kayo katagal tayo nagtutrolley? Kasi nung unang gawa niya yung trolley ko, paggawa ko dyan, 700 lang. 700 pesos po. Kawayan. Ngayon, maabot na ng 4,000. 4,000 po mahal. Ng isang trolley, 4,000 pesos. Kasi yung bilihin, tumas yung bakal. Mga materialis po na ginagamit. Ano yun tayo? Yung trolley nyo, isa lang siya. Isa lang yun. Wala kang mga pampalitan, gano'n. Wala. Eh, yung kita nyo tayo sa araw-araw, magkano naman yun? Mula alas 4 hanggang alas 10. Nung kaya kagabi, tuloy ko na may exam dito, kumita ko ng 400. Nung may exam po, 400 pesos. Una ko sumalang, alas 3 pa lang, sumalang na ako. Alas 3. May magbabantay pa na polis doon eh. Pinabayaan na lang ako. Kasi Wala na, nakita oh. niya, puno ako. Buti nakatulong ako. Mabigat yata tayo pag Oo. waluhan. 8 pa lang mabigat. Pero nung medyo bata-bata pa ako, talagang punuan kami dito kasi may pila kami rito. Parang terminal po. Parang terminal dito. Malakas dito ang trolley nun. Kasi dati, pukunti lang kami nagtutrolley. Ang pasahero nagantay sa amin sa trolley. Hindi kagaya ngayon, ang trolley yung nagantay sa pasahero. Dahil sabi ni tatay dati, pasahero ang pumipila para hintayin yung mga trolley natin. Pero ngayon, sinatatay na ang naghihintay ng mga pasahero dahil bihira na rin yung mga pasahero dahil may PNR na nga sa likod at may schedule na rin na sinusundan yung mga trolley boys natin dito. Bukod tayo sa pagkutrolley, may mga napasukan pa kayong ibang trabaho na Minsan, mix na rin ako. sideline. Kagaya ng karpintero ng kakilala ko. Sabi ka, no, sama ka sa akin, mga 3 araw na natin gagawin. Nasama ka. Ginagawa ko sa trolley ko, pag walang nagbibiyahe, pinapatak ko. Kasi maraming nagnanako dito. may mga nagnanakaw. Kinukuha nila. Siyempre, marami kasing pasahero nun. Kasi kaganito, puro bahay yan. Hanggang sa dulo. Ay mga bata, sumasakay ng trolley hanggang dito kasi sa Burgos nag-aaral ng mga bata. Mga Bidwan, Bidyo. Lahat yung kasama yun na nun. Wala dun sa taas yan, pabubag na dito hanggang palengke. Maghapon pa kasi ang biyahe namin. Kaya, ang biyahe ko nun, malabas ko, alas 4 pa lang madaling araw. Pagdating ng mga alas 9, alas 10, kaya na akong bilhin sa isa, 500. Bibili na ako ng ulam yan. Malaki na rin, tayo. Oo, malaking bigal. Tapos, Parang minimum wage na rin siya, kumbaga, sa lumanda. Pero ngayon, tay, nabihira lang, magkano na ngayon? Hindi kagaya dati. Kanina umaga, naka-80 pesos na ako. Sabi ko, sana mamayang gabi, bawi na lang. May mga estudyante naman na tayo. Kasi pag wala talagang pasok no? Pag walang pasok, wala talaga. Mayroon din, kaso lang, mga nagsasabaho. Oo, trabaho na lang. Doon ka tayo nauwi, yun lang nauwian mo. Eh bukod dyan, yung sa Bulacan tayo, na sinasabi. Oo. Tuwing kailan kayo nauwi? Minsan, no, kagaya nung mag-Pasko, kaya nung magbagong taon, sabi ko, Pasko, may ako doon. Ano lang naman ang minsan, 3 araw, malaki ng 3 araw, kasi doon. Mabalik na ako dito. 3 days lang, balik na. Balik na talaga dito. Kasi itong itong trabesa ito, kasi nakausap ako yung pulis na PNR, dyan Lupantay. Sabi saan ka yung kubo mo dyan, hindi namin kikipain yan diyan ka matulog. Ngayon, itong trabesa na ito, kung ano titingnan mo lang. Titingnan mo lang. Kayo na po ang bantay ng mga yan. Titingnan na lang sa akin. Sabi ko naman,
Paano makukuha yan? Puta, isa na. Isang tao yan. Hindi ka kaya buhatin. Mabigat masyado. Bigat. Mayroon na nagkubo doon eh. Alam mo, Sa dulo-dulo po? Oo, doon, sa dulo. May nagkubo doon. Alam mo, nagsira. Pulis. Pulis ng... Hindi, doon sa 8. Pure ng sumbong yung pulis. Sa 8. Oo. Yung tan. Magtubag. Sa doon. Tapos mga gamit, panagsabi. Tapos yan. Hindi ka akin, nandyan nga ako. Titingnan ko eh. Titingnan ko sinisira doon. Titingnan ko sila. Sabi ko, pag pumunta sa akin, pag tinira, tukuhan ko na yung gamit. Mga gamit. Alis na lang. Oo. Siyempre, kaya magawa eh, kanila yun. Hindi naman, sa awa ng Diyos, katapos doon, umalis na, tumampa din. Titingnan ako. Tamang tingin nila yung mga polis na tayo. Kasi kayo na yung nagbabantay eh, ng mga ganyan yan eh. At saka sinabihan siguro ako na, huwag mo yung tatay sirahin yun kasi pinapagano namin pagbantayan sa tarbisa na tingnan. Kasi talaga yan, minsan mataas at dumi. Sa taas, maraming dumi yan. Nililinis din ako, nililinis ko. Kayo na ho naglilinis ng taas. Nililinis ko. Napapagaliwan, kagaya niyan. Lalo yung mga bata na yan. Tambayan. Oo. Ang dami kung ano, tingnan mo, maraming gulo. Yun siya sabi niya, Santay, kung ano, linis mo rin. Sabi ko, sige, kumagano. Kasi nang maga pa lang, madaling araw, nag-aalis ko na, pinagpapapapa. Pero ang lakas nyo. Bubuhat kayo ng ano, isang malaking kawayan, no? Na may 8 gulong na ginagamit niya sa trolley. Sarayan lang naman yun. Dahil sa pamilya, siyempre, kahit anong bigat, itisig mo para Para sa mabuhay ng pamilya mo. Si tatay wala siyang operator dito o yung binabounderahan niya. Dahil yung trolley niya sa likod yung asul, kay tatay mismo. So lahat ng kinikita niya a day sa isang araw ay para sa kanya. Pero kadalasan yung kinikita niya, pinapadala niya sa anak niya na nag-aaral ng senior high school na si Denver. Sino inspirasyon niyo sa paghahanap buhay ngayon? Yung gulo ko talaga dito, para sa anak ko lang. Sabi ko sa akin, bakit? 4 na taon, kaya ano pa yun? 4 na taon, 4 years pa. Sabi tayo, kaya mo pa ba yan? Tingnan natin. Sa awa ng Diyos, wag lang ito magkakasakit. Kaya ko pa. Sa pumalakas, no? Oo, pero nga, binata pa. Umabot ako ng, ilang taon pala ako noon eh. Umabot ako ng 50, umabot ako ng 60. Yan lang ang trabaho ko. Umabot ako ng 60. Pagdating ng 60, nuntukan ako ng mga kagawa doon. Senior ka na ba? Sabi ko, sige, magsi-60 na ako. Sabi ko, sige. Ang ginawa nila, kinuha yung birth certificate ko, nilakad nila si Tiro. Nalakad na po yung senior niyo. Oo, nakalakad. Kasi di ba para pong kada 3 taon, meron pong bigay naman ng Maynila. Yun yung nakatulong din sa anak ko. Kayo po mismo napunta doon, nakuha. Dito sa barangay. Sa barangay. Natawag yung pangalan namin. Nagpapaalala naman po yung barangay. Dalawa na ko dyan eh. Social pension at saka PMaya. Okay. PMaya, 2,000. Social pension, 3,000. Ano tayo yung ruta nito? Mamaya, sasakyan natin. Ito, tayo sa Pandakan. Pagtapos mo ng Pandakan, hintay ng pasahero. Hindi na ka pwede magkantero. Babalik ko dito. Sasakay tayo, susubukan natin, tapos pagkarating doon, diretso balik din. Kasi hindi na kailangan maghintay ng tatay ng pasahero dahil mabilis lang. Dapat yung daloy dahil kalaban din yung PNR sa agawan ng riles ng pwesto. So hindi niya na kailangan maghintay pa ng pasahero. Kailangan mabilisan na. At ayon din sa pagkatanong natin kay tatay, yung trolley niya mismo ay project. Yung pagpapintura na tay, pinipinturahan din ng mga estudyante yung trolley ni tatay para magkaroon siya ng kulay at mas maganda kapag nasisinaga ng araw o kapag umaandar na siya mismo sa riles. Tanong ko lang tay, paano may mga na-experience ka na ba o karanasan na ayun, yung parang mga hindi natin inaasahang aksidente? Marami akong karanasan. Unang karanasan ko, unang-una talaga yung kasakay dito mga estudyante dito. Papunta kami Pandakan. Kasi sa Pandakan kasi mayroon natawag doon nila yung paliguan pa doon. May paliguan ng mga estudyante. Punong-puno ako. Hindi ko man nakalain na 100.
Ang titingnan ko train, doon lang sa kabila. Kabila. Meron pala dito. Pero sa likod. Meron sa likod. Ang ginawa ko, hindi umintin train. Doon nakatayo kami, lahat ng pasahero ko. Doon kami sa gitna. Pag-angat ko ng trolley, pag tayo ko ng trolley, hindi nagalaw, nagkaganunan yung train. Marat ang bahay nung kasi hindi ka pwede pumunta sa kabila, bahay. Hindi ka pumunta sa kabila, bahay. Saka train na, malapit na. Malapit na. Tatlo, hindi pa na lang yata. Kaya angat ko yung trolley ko, tapos inilagay ko lang sa gitna. Tapos sinabi ko lang pa estudyante ko, pasahero, dito tayo sa gitna. Wala tayong maano. Gitna Sabi na lang. talaga, gitna. Pag ko ng trolley, hindi man lang nagalang trolley, hawak-hawak ko. Sabi ko, pag ginawa na ito, magkikiskisan. Pag ginawa ito ng train, lahat kami, pati kasama. Kabilaan kasi. Oo, kabilaan kasi. Wala kasi. Talaga. Sabi ko, talaga. Bigyan ka lang sa Diyos ng, Salamat. Ano ka lang sa Diyos. Hindi ko, Diyos, tulungan mo ako. Yun lang talaga yung ano ko nun. Wala na akong naiban na sinalita, yun lang. Basta't pag-angat to na meron na yun na sa likuran, hindi man lang nasabi. Ayon kay tatay, may karanasan din siya na munti ka na ng aksidente dito sa bandang Pandakan. No? Pero sabi ni tatay dito, para daw maiwasan yung mga disgrasyang hindi natin gusto ng mga pasahero, ang ginagawa ni tatay, nagtatanong siya dito sa may officer dito ng PNR sa may kanong bahagi para malaman niya kung anong oras yung biyahe ng PNR at ma-adjust niya rin yung schedule niya kapag babiyahe na siya papuntang Pandakan. Di ba ano yun tayo, nakakangalay kasi walang ano yan eh, walang makina. Adjust lang talaga, takbo lang. Nangangalay din, pero pagdating ng gabi minsan, ako na din, bigyan ko na lang lunas. Ito, Sa tuhod. ito. Okay. Para hindi pag-anawa ka talaga sa tulakan. Oo, tulakan. Pagkain dito, pagkaan yun. Kailangan, pinsa mo itulak. Kasi pag hindi mo itulak, matras. Bababa. Bababa bababa ito. Ayon kay tatay, dahil nga yung trolley ay matagal ng operasyon dito sa PNR sa Teresa, hindi ginagamitan ng makina yung sasakyang tong pantransportasyon. Ang pinakalakas na ginagamit ni tatay dito ay pawis lang. Ngayon tayo na malayo kayo sa pamilya nyo, sa asawa nyo, sa anak nyo. Kamusta naman sila ngayon sa Bulacan? Okay naman sila. Wala na rin naman problema kasi doon, meron silang tutulugan, bahay sila. Kailangan naman doon yung suporta lang yun. Pagkain Support. pang araw-araw. Financial po, ganyan. Financial, yun ang kailangan nila doon. Eh, paano yung contact nyo tayo sa anak nyo? Meron sa akin siya. May simple number sa akin siya. Cellphone number po. Tapos, kaya minsan yung jeep na kapitbahay ko doon, lumibiya dito, ang biya lang niya, Jernes, sa Kalunin. Yun yung kadalasan ko pinadadala yung pera. Kasi sinasabi sa akin. Sinasabi ko, halimbawa, may kailangan anak ko, mayroon babayaran sa school, kaya may bibilin siya. Sinasabi yun, pag ginagawa ko nun, pag sinabi sa akin na mayroon, halimbawa, mayroon akong tatabi ron. Pagka yun ang sinasabi ko na itatabi ko, pag ginawa ko, dinulukot ko. Sabi ko sa kanya, kung magandang mag-aaral ka na mabuti, huwag kang mag-alala. Iwanan ko ng pagsigarilyo, iniiwanan ko ng Panginoon. Ang gagawin kong pera, ipupunto ko para sa iyo, para sa akin. Okay naman siya. Hanggang ngayon, discipline din naman siya, kahit wala ko ron, hindi ko binabantayan. Pinakausap ko lang naman siya. Okay naman siya, pumapasok siya. Dahil hinahigit ng mga kapitbahay ko doon. Sabi siyang kahit, anak mo masipag. Sabi, Malaw sa tatay. sabi ko, ganyan talaga eh. Kasi, hindi ko naman siya na pinapabayaan ko na siya. Kung anong gusto, basta sabi ko sa kanya, huwag mo yung pag-aaral. Kasi para sa iyo, paglaki mo, paglaki mo, kapamilya ka, wala kang problema, trabaho ka. Ako, hindi mo na ako pwede din na dahil medyo may edad na rin ako. Kaya ako naghihirap din sarili para sa iyo. Para kabubuti mo.
Nakita niyo kung paano siya binuhat ni tatay, parang isang balikat lang kayang-kaya ni tatay. Basta sabi nga ni tatay, sanay ka at pinagpagal ka na ng balikat mo sa mahabang dekada, mas madali na sa'yo kumpara sa amin na palagay ko mabibigatan pa ako sa 50 kilos na trolley. Tapos si tatay, nasa ganong edad, pero kayang-kaya niya pa rin buhatin. Hindi ka pwedeng tumapak o magpaandar dito sa may gitna dahil mabato siya o hindi mo makikita yung mga nasa ilalim. Kaya para hindi ka maging o hindi ka mahirapan, no, kailangan mong tumapak sa ginagawa ni tatay. Ayan, no. Nakapatong siya sa may mismong gulungan ng riles. Medyo nakakahingal siya. Andito tayo sa tulay pa din ng Pandacan to Santa Mesa Bridge. At tinutulungan ko si tatay magtulak ng trolley, pero mabigat, nakakahinga siya. Kailangan mong mag-ingat, titingin ka, bawal ka lumingat-lingat. Dahil anytime pwede kang mapatid o madapa dito dahil isang linya lang ng bakal yung tatakbuhan mo o papadyakan mo. Dahil nga walang makina to, katawan, yung pagiging attentive mo, ng isip mo, ng mata mo, bilis ng mata mo, paningin mo, yun yung puhunan mo dito, yun yung makina mo dito para ligtas ka makarating sa ruta na pupuntahan mo. Ngayon, pabalik ka kami sa Santa Mesa. Mabilis lang. Kilos ng trolley na to, kung bubuhatin mo siya, ganyan siya kabigat. Hindi siya kaya ng utok ko. Dahil instead of school yung punta natin, baka hospital yung marating. Pero si tatay, sa edad ni tatay, kayang-kaya pa. Si tatay ang tunay na Captain Barbell ng Santa Mesa. dito. Yeah. Tama po. Bagong kayo yan. Tumba mo muna yung katawan mo. Tumba mo. Bagong kayo. Kaya Kaya? Stop na! Pas. Sa bawat pagtulak ng trolley ni Tatay Sangkay, tila isang paglalakbay sa kanyang buhay ang kanyang pinagdadaanan. At sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumusuko si Tatay Sangkay sa kanyang mga pangarap na magbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. Sa bawat kita sa pagtutrolly, mayroon siyang pag-asa at pagmamahal na ibinabahagi sa bawat tahanan na kanyang daraanan. Sa bawat pagtakbo ng araw, ang bawat trolley ay may kwento ng pamilya at pangarap. Ang pagpupunyagi sa init ng araw at ulan ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na pakikibaka. Sa bawat pagtakbo ng trolley, maririnig ang musika ng pag-asa at determinasyon. Sa kabila ng kanyang katandaan, si Tatay Sangkay ay patuloy na nagpapakita ng isang inspirasyon at pag-asa. Ang kanyang buhay ay isang makabuluhang dokumentaryo ng tapang at tagumpay sa gitna ng kahirapan at mga hamon ng buhay. Tunay na ang bawat barya na kanilang kinikita ay nagiging sandata sa pagharap sa buhay. Sana magsilbing daan ang kwento ni Tatay Sangkay para tuluyan ng tuldukan ng mga problema sa kahirapan, kawalan ng tirahan, gutom at hindi sapat na pagkakakitaan. Ito po ang aming grupo. Pawis ko ang gasolina, ang aming dokumentaryo. Kain po kayo palagi. Babay po. Bye-bye. Babay po. Ingat na. Bye-bye.